Isa pong nakakagulat na balita ang umalingaw sa buong XRP community matapos pong maglabas ng maikli pero matinding pahayag itong si Ginong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple Labs. Sa unang tingin parang simpleng clarification lang ito tungkol sa escrow system ng XRP. Pero ayon po sa mga analyst, may malalim na kahulugan ito na maaari pong makaapekto sa perception ng mga investors sa token. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit itinuturing itong massive warning at kung ano ang ibig sabihin nito para sa future or hinaharap na XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating unang tanong ay ano po ba ang sinabi ni Ginong Schwartz at bakit ito naging kontrobersyal? Sabi rito, a brief statement from David Schwartz has ignited a storm of commentary across the XRP community. The announcement was spotlighted by influencer CryptoX Iman on X, who urged holders to listen closely. Yan, sa maikling payag po ni Ginong Schwartz, agad itong naging sentro ng usapan sa buong XRP community. Ang crypto influencer po na si CryptoX Iman pa nga ang nag-viral ng sabihin niyang, if you hold XRP right now, the CTO of Ripple just dropped a huge warning on XRP. Dahil po rito ay maraming holders ang nataranta at naghanap ng karagdagang detalye kung ano talaga ang ibig sabihin ng pahayag ng CTO ng Ripple. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong uri ng statement mula po sa mismong top executive ng Ripple ay maaari pong magdulot ng short-term volatility dahil natural na magre-react ang mga traders sa anumang bagay na may kinalaman sa supply o control ng token. Ngayon ay ano naman ang nilinaw ni Ginong Schwartz tungkol sa escrow rights? Sabi rito, according to Schwartz, Ripple Labs retain the ability to sell or transfer the rights to receive XRPs from escrow even if the tokens themselves remain locked and non-circulating until their scheduled release. This nuance, separating legal claims from circulating supply, was previously little discussed. Yan, paliwanag po natin yan. Ang sabi ni Ginong Schwartz ay kahit na nakalak pa sa escrow ang mga XRP tokens, may karapatan pa rin ang Ripple Labs na ibenta o ilipat ang rights o karapatang makatanggap ng XRP mula sa escrow. Ibig sabihin, bagaman hindi pa lumalabas sa sirkulasyon ang mga token, maaari nang ipasa ang legal claim sa ibang partido. Bago po ito sa marami dahil hindi pa masyadong napag-usapan ang ganitong klase ng arrangement dito sa mundo ng crypto. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong sistema ay pwede pong magbigay ng bagong paraan para makapasok ang mga malalaking investors nang hindi po agad naaapektuhan ang circulating supply. Kaya posible pong magdulot ito ng mixed reaction sa market. Sunod na tanong ay bakit po ba mahalaga ang pagkakaibang ito sa token at saka legal claim? Sabi rito, holding a legal claim to a token is different from holding a token in one's wallet. Schwartz emphasized that even if Ripple transfers a right to or account, the underlying token remains escrowed until unlocked. This raises questions about how supply and market cap are calculated for XRP. Ayan po, nilinaw ni Ginong Schwartz na ang pagkakaroon ng legal claim sa isang token ay hindi katumbas ng mismong paghawak ng token sa iyong wallet. Halimbawa, kahit ibinenta ng Ripple ang karapatan sa isang account, mananatili pa ring nakalak ang mga token sa escrow hanggang sa tamang panahon ng paglabas nito. Dahil dito, marami pong analyst ang nagtanong kung paano pa nga dapat kalkulahin ang total supply at market cap na XRP kung may ganitong setup. Sa market impact, maaring maapektuhan po ang pananaw ng mga investors sa tunay na halaga ng XRP dahil posibleng mas mataas pala ang rights exposure kaysa sa aktual na circulating supply na pwede pong magdulot ng temporary price fluctuations.
Ngayon ay may posibilidad bang nakikinabang dito ang mga malalaking institutions? Sabi rito ay Ayman's clip suggested that large institutions could acquire these rights directly from Ripple. The US government can buy XRP from Ripple at today's prices instead of waiting years, he warned. Yan. Paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ayman, may posibilidad raw na ang mga malalaking institution or kahit ang gobyerno po ng US ay posibleng direktang bumili ng mga rights or karapatan mula sa Ripple sa kasalukuyang presyo, imbis na maghintay ng ilang taon bago mailabas ang mga token. Kung totoo po ito, napakalaking oportunidad ito para sa mga big players dahil maaari po silang mag-accumulate ng XRP rights nang hindi po pumapasok sa open market. Ang market impact po dito ay ang ganitong uri ng arrangement ay pwede pong magdulot ng malaking institutional accumulation na kalaunan ay maaari pong magpataas ng presyo kapag nagsimulang maglabasan ang maaktwal na token sa sirkulasyon. Ngayon ay paano naman po maaapektuhan ng ganitong mekanismo ang market structure? Sabi po rito tungkol dyan ay such a mechanism could let major players accumulate without entering open markets and without immediately increasing circulating supply. If true, this could shift the landscape of how institutions view XRP. Ayan. Ang sistema daw po ng pagbebenta ng escrow rights ay nagbibigay daan para sa mga malalaking investors na mag-ipon ng XRP nang hindi po nagdudulot ng agarang pagtaas sa circulating supply. Kung totoo po ang sinasabi ni Ayman, maaring magbago ang pananaw ng mga institution kay XRP dahil makikita po nila ito bilang strategic asset na may controlled liquidity. Ang market impact po dito ay sa mahabang panahon, ang ganitong transparency sa escrow structure ay pwede pong magbigay ng kumpiyansa sa mga institutional investors, pero sa short term, maaari rin itong magdulot ng pagkalito sa mga retail holders. Ano naman po ang epekto nito sa atin bilang mga retail holders? Yan, for retail holders, the development does not imply an imminent flood of tokens into the market. The key contours remain. Token is still locked in escrow, cannot circulate prematurely. Ayan po, para raw po sa atin na mga retail holders, malinaw na hindi ibig sabihin ng pahayag ni Ginong Swartz na biglang dadagsa ang mga token sa market. Ang mga nakalak pa ring XRP ay hindi pa rin pwedeng i-release hanggat hindi po dumarating ang takdang oras. Kaya bagaman nakakatakot pakinggan po ang warning, hindi ito direktang banta sa immediate price stability ng XRP sa ngayon. Kaya ang market impact po dito, ang pinakamalaking epekto nito ay nasa perception, hindi po sa supply. Kapag mali ang interpretasyon ng balita, maaring magbenta po ang ibang traders dahil sa takot. Kaya dapat mag-ingat po tayo sa panic reactions. Ngayon ay bakit po ba nagdudulot ito ng tanong sa valuation at saka risk? Sabi rito ay, but the change perception of available supply could affect valuation models, investor sentiment, and how risk is assessed in the XRP ecosystem. Ayan, ang pahayag po ni Ginang Swartz ay maaring baguhin kung paano po tinitingnan ng mga investors ang available supply ng XRP. Kapag may mga legal claims na maaring ibenta, posibleng maapektuhan po ang mga modelo ng valuation at maging ang risk assessment ng mga analyst. Ang ganitong kalituhan ay maaari pong magdulot ng pagtaas o pagbaba ng presyo depende sa interpretasyon ng market. Sa market impact, kapag nagkaroon ng uncertainty sa valuation, mas nagiging volatile po ang presyo ng XRP. Kaya magiging mahalaga po ang official clarification mula kay Ripple para maibalik ang market confidence. At bilang panghuling katanungan ay ano naman ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa future o hinaharap ni XRP? Sabi rito ay David Swartz remark didn't alter the escrow release schedule. But by clarifying Ripple's right to legally trade claims, he exposed a previously opaque dimension of how XRP supply and institutional access might function. Bagaman ay
Hindi na raw po nagbago ang escrow release schedule ni XRP. Ang ginawa ni Ginong Schwartz ay nagbukas po ng isang bagong dimension sa pag-unawa ng mga tao sa token. Ipinakita po nito na may mas komplikadong legal structure sa likod ng XRP supply kaysa sa alam ng karamihan. Maaring ito ay bahagi po ng long-term strategy ng Ripple para sa institutional access, ngunit para po sa mga retail traders, nangangahulugan ito ng mas malalim na research bago gumawa ng investment decision. Ang market impact po nito ay kung maitama ng Ripple ang communication tungkol dito, pwedeng maging positibo po ang epekto nito sa long term dahil magmumukhang mas transparent at professional ang kumpanya. At bilang panguli, ang aking opinion naman tungkol dito ay bilang mga traders at investors, dapat po nating tingnan ang babala ni Ginong Schwartz hindi bilang negatibong pahayag, kundi bilang isang importanteng paalala na ang crypto market ay hindi lamang tungkol sa presyo, kundi pati sa mga legal at technical na detalye sa likod nito. Si XRP ay nananatiling isa sa mga pinakamatatag na altcoins sa aspeto ng utility at institutional adoption. Ngunit tulad po ng lahat ng asset, kailangan natin na maging mapanuri. Ang sinabi po ni Ginong Schwartz ay hindi po banta, kundi paalala na dapat po nating intindihin ang buong sistema bago tayo magdesisyon. Kaya sa mga may hawak pa rin or holdings kay XRP, manatili po tayong alerto. Obserbahan po natin ang galaw ng Ripple at huwag po nating hayaang matalo ng panic ang ating diskarte. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.